Hindi po kami professional. Ang aming pong pag-uusapan ngayon ay debatay lang sa aming mga naranasan. At ang unang-una naming ibibigay na advice ay kailangan talaga pumunta na kayo sa professional na doktor, psychiatrist, psychologist. Hindi naman porke pupunta kayo dun nakakahiya na or magpapakonsult kayo para sigurado at Hello mga be! Saan mang sulok ng mundo, anumang oras sa lugar nyo, isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Ako nga pala si Chris. At ako po si Joycey. Pag-uusapan natin for today's video ay ano nga bang pag-uusapan natin? Medyo malalim po ito. Medyo kailangan ng matinding pangunawa. Pangahas ang pag-uusapan natin mapangahas. Ngayon regarding sa depression or how to cope up depression. So, yan. Kami po ay hindi mga professional. Ang mga sasabihin namin ay maaaring may pagkakamali. Pwede nyo po kaming itama. Pwede po kayo mag-comment down below kung ano yung mga pwede nyo pang idagdag o pwede nyo unahin, sitahin sa aming mga masasabi. Inuunahan na po namin kayo. Hindi po kami professional. Ang aming pong pag-uusapan ngayon ay debatay lang sa aming mga naranasan, sa mga nakasalamuhan naming tao na dumaranas ng ganitong uri ng problema. At ang unang-una naming ibibigay na advice ay kailangan talaga pumunta na kayo sa professional na marunong mag-diagnose like doctor, psychiatrist, psychologist. Hindi naman porke pupunta kayo dun nakakahiya na or masama na yung ibig sabihin. Or meron na kayong magpapakonsult kayo para sigurado at mabigyan kayo ng tamang gabay at gamot para sa ganitong uri ng karamdaman. Yan. So, Be, ano nga ba ang reason or ano ba ang dahilan or bakit nagkakaroon yung isang tao ng depression? Taong nawalan ng mahal sa buhay, ng pinakaiingatang bagay, dinidependehan niya na wala sa kanya. Halimbawa, may nangyaring hindi maganda sa mahal niya na nasa malayong lugar, nawala, o kung ano man. Meron din namang dahil may nangyari sa kanya nung kabataan niya na hindi niya makalimutan. Or nabully. Nabully siya. Oo, minsan nade-depress yung mga bata dahil sa ganyan. Kaya minsan kakausapin niyo yung mga anak niyo, papakinggan niyo sila. Kasi minsan yung mga bata, dumaranas siya ng depression nang hindi natin namamalayan. Kailangan pakinggan natin kung ano yung mga sinasabi nila tungkol sa mga nakakasalamuhan nila sa school, mga teachers, mga schoolmates, classmates. Yan, yung mga tao sa paligid nila, kung ano yung mga nararanasan nila. Huwag nating ipagsawalang bahala pag may nagbago sa attitude nila. Pag umuwi sila isang araw na hindi mo na makausap ng maayos, kailangan kausapin nyo sila kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Dapat meron kang open communication sa mga anak mo. Tama. Kasi if ever, minsan kasi nag-i-start din yan sa school. Pag nabubuli sila, pagdating niya ng bahay, minsan hindi yan makikipag-usap sa'yo. Wala nang gana. Oo, hindi nila sasabihin sa'yo kasi nahihiya sila. Minsan kinikim-kim nila yan. Doon yun nagkakaroon ng problema. Yung mga taong sobrang tahimik, hindi natin alam kung ano yung nararamdaman talaga nila. Kaya hanggat maaari, bigyan ng oras. Ako nga kahit antok na antok ako, pag lumapit yung anak ko, ma, sige ganito, ganyan. O, sige, nakikinig ako na yun. Pero pag antok na ako naman yung masasabing, nak, madidepress na ako sa sobrang antok. Oo, dyan nagsisimula yung depression sa bullying sa bullying. Yun, isa din yung factor ng depression ng isang tao. Kasi nagsisimula talaga yan bata pagkabata nila dahil may naranasan silang hindi maganda nung kabataan nila. Yan. So, yun, doon nagsisimula yung depression. So, ano pa bang ibang yung depression na na-develop lang. Halimbawa, tumanda ka na, nag-40 ka na, saka mo lang naramdaman na parang may kakaiba sa'yo. Sa mga nakakausap ko kasi, nakikipag-usap ako sa mga ganyan. Kasi feeling ko dati talaga may depression ako. Parang may bumubulong-bulong sa kanila, kung ano-ano na yung iniisip nila. Tapos sa gabi, lutang na sila. Ito, dinanas ko to, lutang na lutang, hindi na ako nakakatulog.
yung iisipin mo, ano ba talagang iniisip ko? Wala mo akong iniisip, ba't hindi ako makatulog? Tapos, hindi ko talaga siya pinadoktor kasi parang nahihiya ako. Oo, yun. minsan kasi nakakahiya eh. Mm. Kasi kapag depressed ka, ako naranasan ko yan, na-depress ako, napakadilim ng paligid mo. Wala kang makausap, hindi ako makakain. Yan, tapos parang lutang ka lang, hindi ka makatulog. O di kaya pwedeng itulog mo na lang siya ng itulog na parang ayaw mo lang gumising. Mm. Kahit nakabukas yung windows mo, parang ang dilim-dilim. Parang ayaw mo may makausap ka, ganyan. Yun yung dadaanan ng may depression. So, anong ginawa mo, Ben, nung naranasan mo yun? Talagang nag-pray ako. Number 1. Yan din ginagawa. Sobrang, Minsan nababangungot ako sa ganyan. Yung wala akong tulog pero, ba't ganun? Di mo ako tulog pero parang hindi ako makagalaw. Yan, isa pa yan pala. prayers. Talaga, Noong una prayers talaga, kahit nagpe-pray ako, hindi talaga yung anxiety attack mo talagang, talagang lumalapit, umaano talaga, kahit anong. Pero wala, pray pa rin ako ng pray. Tapos kinakausap ko yung anak ko, yung boyfriend ko, yung mama ko. Kahit ilang beses ko silang kausapin, talagang papasok at papasok sa utak mo kapag patulog ka na, yung kailangan mo nang matulog, ganyan. Kaya minsan, ngayon, na-realize ko na, ay, yung mga to, yung depression na to, hindi ito ang makakapagpatalo sa akin. So, talagang, ginawan ko talaga ng paraan, pinag-pray ko na, sana bigyan ako ng lakas ni Lord, na ma-overcome ko yung depression. Hindi ko siya pinapasok sa utak ko. As in, binlock ko siya sa utak ko. Tapos, gumawa ka ng mga bagay na alam mong magpapasaya sa'yo, ma-enjoy ka katulad ng ginagawa mo, di ba? Nagbibids ka, nagdodrawing. Pero minsan kapag nagbibids ako, ganyan, Natutulala ka pa rin. natutulala pa rin ako eh. Hindi talaga mawawala ang anxiety attack. Pag yan, pag ganun, habang may ginagawa ka at nagkakaroon ka ng anxiety attack, lumipat ka ng ibang gagawin mo. Ang ginagawa ko po, naliligo ako. Yan, maligo ka. Tama. Naliligo ako, promise. Inililigo ko siya. Kahit kaliligo ko lang. Tapos, na-stuck ako, naggagawa ako ng beads. Ganyan, nagbi-beads ako. Tapos naisip ko na naman siya, inililigo ko siya. Tama. Yun. Ewan ko, yun yung naging inililigo ko siya. Kasi hindi mawala sa utak ko eh. Ligo. Ganun, ginawa ko. Ikaw be? May naalala ko, i-share ko na din. Nung nagtatrabaho pa ako before, yung para kong nanginig, tapos nangingitim na yung palad ko. Ayun, dinala nga pala ako nun sa doktor. Ang ginawa lang ng doktor, pina-ECG lang ako, ganun, chinek up, kung anong nangyayari. Tapos nagpapalpitate na ako, hindi ko na alam. Tapos yun lang yung sinasabi sa akin, anxiety attack daw yun. Na hindi ko talaga alam na anxiety, ganun pala yung itsura, ganun pala yung pakiramdam. Na wala ka namang ginagawa, yung bigla ka na lang manginginig, mangingitim, tapos ang lakas ng palpitation mo. Na sabi ko, nagkape ba ako kanina? Parang hindi naman. Pero minsan kasi kahit yung kape, akala natin yun, yung nakakapag-trigger ng palpitation natin. Yung pala. Hindi, dahil sa naiisip talaga natin. Hindi mo nga, bakit bigla na lang siyang gaganon? Hindi Bigla na talaga lang siyang siya aatake? Kahit minsan, ngayon sa akin, talagang umaatake siya. Kasi minsan, yung sa age natin, nung kabataan ako, wala akong depression, wala akong anything. Ngayon lang, kasi may bagay sa akin nawala. So, yun yung ikinadepress ko, ikinakalungkot ko talaga, yung pagkakawala. Kahit cellphone yun, napaka-importante nun sa akin. Nandun yung mga online banking mo, mga information mo, Yun. mga importanteng bagay tungkol sa'yo. So, talagang tinamaan ka ng depression. So, hindi siya nawala. So, ngayon, nagkakaroon ako ng anxiety attack kasi baka ano nangyayari dun sa account, sa mga account ko, ganyan. So, yun. Pero ni-report mo naman na yun, di ba? Ni-report ko na naman. So, yun. Yun, minsan, pag na-scam ka, nakaka-depress din yun. Pag na-scam ka. O di kaya yung naloko ka ng isang malapit mong kaibigan. Yan yung isa pa na nakapagpa-depress sa mga tao ngayon, sa mga yung tiwala natin. Yung tiwala sobrang tiwala. Tapos bigla kang lolokohin ka lang pala. Hindi lang sa kaibigan, sa mag-asawa. Yan, number 1 yan. Sa mag-boyfriend, yan.
lalo na sa mag-asawa dahil tama. natali kayo. Isa pa yan sa depression ng, lalo na ngayon, yung usong-usong ngayon na depression na dahil nangaliwa ang asawa. Yung paghiwalay Yan. talaga number Yung one. paghihiwalay talaga. Siyempre, yung isa sa napakasakit na kaya nagkakaroon ng depression yung mga may bahay is yung pangangaliwa ng asawa nila. Yun. Diba? Yun. Ay, kaya pala ako nagkaganon. Ngayon ko lang naalala. Yan. Meron akong kakilala dyan. May isa akong kakilala. Ito ah. Isinama namin sa Boracay. Gumala kami ng Boracay. 5 days kaming nag-Boracay. Dahil nagka-cry doon. Dahil nagka-cry siya. So, isinama namin, dinala namin siya sa Boracay. Tapos, sumisigaw siya doon sa tabing dagat. Madilim na, wala nang madilim na, nag-iinom. Nagsisigaw ng walang forever habang tumatoma. Yun yung way na para labanan yung kanyang depression. Palpitation ko. Ako ba yung be? Sino ba yun? Ako ba siya yun? Ayun, naalala ko na. Kaya pala, sabi ko ba't parang pinagdaanan ko yung depression. Pero, hindi ko kasi dinibdib na yun yung main reason. Kaya, binaling ko sa ibang bagay yung nararamdaman ko ganun. Katulad nung yun, madalas na akong sumama sa kanya. Pagkakamala na kami magjowa. Kasi kung Masama nasaan siya, andun ako. Oo, umakyat ng bundok. Tapos pag sumisigaw ka sa isang open space, yung feeling na ang laya-laya mo, asaka yung feeling na isa lang ang buhay, pag ikaw nalaglag dyan sa bangin, wala ka na. Kaya dapat mag-ingatan mo yung buhay mo, huwag kang magpapatalo kung ano man yung nararamdaman. Yang depression na yan, anxiety, yung nag-iisip ng nag-iisip, yung palalim na kalungkutan, yun ang dapat mong bantayan sa sarili mo. Pag ganun yung pakiramdam mo, talagang seek medical attention. Kapag sobrang lungkot ng pakiramdam mo, kahit marami ka namang nakakausap, yung alam mo yung ansaya-saya mo sa labas, tapos pag uuwi kapag mag-isa ka na lang, nandun pa rin yung pakiramdam na lungkot ka sa buhay. Magpagamot ka na kasi talagang masama yun sa mental health mo. At share ko lang, nagpaiwan pa siya doon sa Boracay. Sabi ng isa naming kasama, wag nating iwan kasi baka ano mangyari. Sabi ko sa kasama ko, kilala ko si Chris, wala siyang gagawing hindi maganda. Kaya niya yun, malakas siya. Sabi ko, pabayaan lang natin siyang mag-isa. Kaya pala, yun, kanina yung nagsabi ako na parang na-experience ko nga magka-depression, hindi ko na naalala yung dahilan. Ngayon ko lang naalala, oo. Kasi pero, ko na talaga, kinalimutan ko na na-depress pala ako, kinalimutan ko na sobrang lungkot ko pala nung naiwan ako sa ere, nung asang-asa ko na ako lang, naasang-asa ko na mahal ako, iyak ba ako? Hindi, tapos na talaga. Close na yung era niya na yun. Tapos na ako dun. Nandito na ako sa pagpapayaman. With Joycey. Yes. So, magpapayaman na lang kami. Yung mga naging problema namin. Ako recently yan tong problema ko Pero, ngayon, nakakatawa ko. Tinanggap ko na yung mga nawala sa akin. So, tinatanggap ko na, although hoping pa rin ako, pero siya yung iiyak. Yan sinasabi ko. Kanya kasi bagong-bago lang. Pero hoping pa rin ako na okay na ako, be. Tanggapin mo na lang. Maging lesson na lang yun sa'yo. Kaya ingatan nyo yung mga bagay na mahalaga sa inyo. Cellphone, number 1 din talaga. Cellphone or tao. Umiiyak siya, naluluha siya. Tao na napaka-importante yan. Yes. Kung mahal mo yung tao, pahalagahan mo talaga siya. Pero, yun nga yung sobra na sa limitasyon mo, na sumobra yung tiwala mo. Wag din. Sobrang subuko na yan, yung pag sumobra yung tiwala mo sa tao, yun yung sinasabi magtira ka sa sarili mo Kahit ano pa yung pagmamahal, tiwala, magtira ka sa sarili mo. Kasi kung ibinuhos mo sa kanya yung lahat, pag nawala siya, pati ikaw mawawalan ka ng tiwala sa sarili mo na, bakit ko siya pinagtiwalaan? Anong nangyari sa akin? Ba't pati ako na nalunod sa kanya, nahulog sa kanya, yung sarili ko nakalimutan ko. Parang gano'n. Mako-question mo na yung sarili mo. Pero alam mo ba, nasa sa tao din talaga kung kaya mong i-handle yung depression. Ay, oo. May mga tao kasi na hindi talaga kaya, hindi tayo nasa sitwasyon nila Kaya hindi natin sila pwedeng i-judge. Tama.
mahirap i-judge yung taong may depression. Kaya nga may mga mental hospital kasi nga yun yung mga taong hindi na nila kinaya. Sa mga din, 'di ba, pag lumalabas tayo, merong mga kung tawagin ay tinakasan na ng bait sa sarili. Oo. Yun, tinakasan sila yung nagkakaroon na sila ng sariling mundo. Hindi natin kayang i-explain kung ano ba yung nangyayari doon. Mga doktor lang talaga yung mga nakakaalam niyan. Kung tutusin nga hindi pa rin ganun kalalim talaga yung ipapaliwanag sa'yo ng doktor Para siyang something to do with talaga ano ba yun? Nature ng tao na kapag na sobrahan, parang kuryente na nag-o-overload. Kaya seek medical advice talaga mga be. Kasi kapag sobrang matindi na or malala na yung pinagdadaanan nyo, yung mga kaibigan nyo na lagi nyong kinakausap, ganyan, hindi pa rin yun enough. Kailangan talaga professional na yung kausapin. Professional help talaga yan. Kailangan yun ng professional help. Hindi lang yung mga kaibigan na akala nyo okay na kausapin sila ng kausapin. Pero kapag matindi na be, di ba? Kasi minsan, kinakausapan ba ako yung kausap. Hindi ko din naman naiintindihan. Pero siging pakinig lang ako. Wala rin akong mai-advise na maayos. Ang sa akin lang, yung may napagsabihan siya, so feeling ko, malaking tulong na yun. Pero siya yung nag-handle ng sarili niya na may pinagdadaanan pala siya. Hindi ko alam kung tulong ba sa kanya na pinakinggan ko siya o nainis pa siya dahil mali-mali na may pigsasabi ko. Kaya minsan kailangan talaga yung may alam. Yung may alam sa ganyan. Siguro nararamdaman mo rin yan. Gaano ba yung kaya mo yung i-handle yung depression mo? Or, kasi hindi ko masabi kasi wala naman tayo talaga. Parang ang sa totoong buhay, lahat ng tao may kanya-kanyang depression. Oo. Yung iba lang, sobrang galing. Sobrang lakas nilang manalangin, manalig kay Lord. Kaya mas nananaig pa rin yung katinuan ng pag-iisip. Yan. Kasi yung iba naman na nade-depress, diba, lalong lumalapit kay Lord. May mga kilala ako na meron depression na, bawa yung galing sa operasyon. Mga ganun, may pinsan ako, may kamag-anak ako, mga ganyan, dumaan sila sa depression. Kasi naoperahan sila, feeling nila naging mabigat na sila. Pero doon yung time na mas lumapit sila kay Lord, naging palasimba sila, nag-share sila ng Word of God. Yan. Totoo yan. Naging maganda yung bunga sa kanila. Yun, ulitin natin mula umpisa. Ang pinaka number 1 para mag-cope up sa depression ay manalangin. Bigay mo kay Lord lahat ng mga hinanakit. Sabihin mo sa kanya lahat ng nararamdaman mo. Lahat nung masakit, lahat nung pighati, lahat. Ibigay mo kay Lord. Kasi siya talaga yung number 1 healer kahit anong nararamdaman mo. Sakit, anong nararamdaman. Or basta yun. Magbasa ng Bible, per day, isang page. Mag-open ka lang. Kumbaga parang open ka lang isang page. Minsan yung chapter na yon, yung verse na yon, talagang related sa problema mo. Totoo. Oo, yun yung isa sa mga ginawa ko nung time na nasa depression stage. Yun. So, pangalawa is kausapin mo ng kausapin yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo. Yan. Huwag mong kausapin madalas ang sarili mo. Yun. Huwag. Kasi pag sumagot yan, mahirap. Tapos, seek medical attention. Mag-focus ka sa ibang bagay. Humanap ng paglilibangan. Humanap ng mga hobby. O kaya mag-adventure kasama mga kaibigan. Ng bundok. Mag-swimming. Number 1 pa pala na gagawin. Ayan, mag-alaga ng aso para tumahol ng tumahol. Diba? Kakatahol niya, na-stress na ako. Joke lang. Hello po. Joke lang. Ang cute. Hi, baby. Come here na, baby. Yan ang gusto kong dog. Corgi. Alika. Ayan. Yun, yung mga nag-aalaga ng dogs. Yung nag-aalaga ng dogs. Sobrang nakakatulong yung dogs na yan. Baby, come here. Yan. Sobrang pag may alaga kang aso, minsan kasi, hello. Ayan, may guest tayo. May guest tayo. Face ka. Ang cute ng Corgi. Hello.
Ayan, mga be. Mga dog. Tapos huwag mo lang kakagatin, ha? Hindi siya nakakagat. Pwedeng kargahin? Mabigat na. Mabigat. Ito yung pangarap kong dog. Pag may gantong dog ako, hindi ako madedepress. Ay, shout out sa nagmamahal. Gantong dog. Corgi. Ayan, so, ayan, nakakaka kayo ng aso. Kasi, yung pag-aalaga ng aso, nakakawala din to ng depression at saka stress. Kung hindi man nakakawala, at least nababawasan. Oo. Kasi parang little angels mo sila. Yan. Tapos, bigyan mo ng maraming time yung anak mo at saka yung pamilya mo. So, yan, napaka-importante po niyan. Bigyan ng time yung family. Kasi, yung family talaga ang makakatulong sa depression mo eh. Tapos nade-depress ka kaya dahil sa pamilya mo, no? Meron din yun. May isa ding reason, Dahil sa pamilya mo. may isang reason din na ang depression ay dahil sa family. So, ano ang gagawin kapag ganun? Na ang main reason ng depression mo ay family mo. Kasi, Sa conservative type ng mga tao, ang sasabihin nila, nakakahiya, wag nang ilabas sa ibang tao yan, kayo-kayo pala yan, pamilya kayo. Ganun eh. yun yung mahirap. Mahirap. Oo, kasi nasanay tayo sa ganun eh. Oo. Pero, totoo, kung mapag-uusapan nyo naman, pag-usapan nyo, kung hindi nyo na talaga kayang magkaayos, kasama to sa toxic people. Oo. Kasama siya. So, pwede kayong maghiwalay ng maayos para sa sarili-sarili nyong mental health. Yun talaga yung number 1 talaga. Kasi nga, naisip ko nga, isang beses lang talaga eh. Pag talagang huminto ka sa paghinga, wala na. Tapos na. Kaya kailangan, kung ano yung pakiramdam mo na nakakamatay na, nakakasakal na, bitawan mo na. Tama naman. Tsaka mga yung pagpo-post din talaga online. Isa din yan, kapag depressed ka, minsan nakakapag-post ka online, di ba? Oo, nang hindi nang hindi ka tanggap-tanggap. Kaya kapag nakapag-post ka ng online, tapos may nag-comment ng hindi maganda at hindi mo ma-accept yung sinasabi nila, yan, isa ding reason yan kung bakit mag-iisip ka ng kung ano-ano, bakit gantong iniisip nila sa akin. Iyan din, nakakapag-trigger din yan ng depression, di ba? Kaya mas mabuti talaga na kapag pakiramdam mo sobrang nade-depress ka, iwasan mong mag-online. Iwasan mong mag-message sa mga kaibigan mo na kung ano-ano. Iwasan mo mag-post ng kung ano-ano. So, ang magandang way talaga dyan is be with nature talaga para Yan. sa akin. No? Tama. Be with nature. Ayan, be with dogs. So, namoy ako ng dog. Yun yung isa talagang way. So, yun lang muna for today's video. Mag-iisip pa kami ng mga topic. Tawang-tawa na naman siya. Ang aking partner ay tawang-tawa sa galak. So, yun guys. Depression din nag-uusapan na. Tawa ng tawa. Pero, iyan, kailangan din nating tumawa ng Yes. tumawa, be. Wala. Tumawa ka. Manood ka ng mga comedy. Panoorin nyo kami palagi para matuwa kayo. Yun. So, yun lang muna for today's video. Ayan. Kung ano yung gusto nyo pang pag-usapan natin yan. Comment down below sa mga gusto nyo yung topic. Ano man yan. Buhay pag-ibig. Yan. Yun yung magandang topic. Ayan. Business man yan. Pagkakaperahan man yan. Adventure, hobbies, anything under the sun. Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli. Dahil kami ay may kwentang ina. May kwentong ina rin. Paalam! Thank you for watching!